Easter Triduum, which is the culmination of the Paschal season, ay ang pinaka-climax ng pinakadakila nating pagdiriwang ng ating pananampalataya sa buong taon. Dito natin ipinagdiriwang at dito tayo nakikibahagi doon sa tinatawag na Paskwa, the Paschal Mystery ng ating Panginoong Hesukristo. At alam natin na ang kanyang Pasko, ang kanyang Paskwa, na ibig sabihin ay pagtawid, no? Passover. Bilang ating tagapagligtas, siya ay dumanas ng isang pagtawid. Pagtawid mula sa kaayusan ng kasalanan, no? Yun yung kanyang buhay hanggang sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan, sapagkat ang kamatayan ang sinasabi nating pinaka-climax na bunga ng kasalanan o ng kasamaan. Ngunit mula doon, siya ay tumawid sa isang bagong buhay. Yun ang kanyang muling pagkabuhay. At yung nangyari sa kanyang yon ay kanyang ginanap bilang tao. Sabi nga natin sa banal na kasulatan, bilang panganay ng isang bagong sangnilikha. Kaya tayong lahat ngayon ay dapat na maging bahagi nitong bagong sangnilikhang ito at tayong lahat ay dapat na makiisa sa Kanya doon sa Kanyang ginawang Passover, Pasko, Paskwa, ang Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya para sa atin, yan nga yung pinaka-puso, no, ng pagliligtas sa atin ng Panginoong Diyos. Ang taong ito, 2014, ay ipinahayag para sa lahat ng mga Katoliko na Year of the Laity. Na ibig sabihin, dapat nating pukawin sa ating kamalayan at sa ating buhay pananampalataya na ang simbahan, ang sambayanan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo o yung tinatawag nating mahiwagan niyang katawan, ang mystical body niya, ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya, ng lahat ng mga nabinyagan. At kabilang dito ay ang tinatawag nating mga laiko, sapagkat naririyan yung mga tumanggap ng banal na orden, ang obispo at mga pari. Naririyan yung mga religyoso at religyosa. Pero ang karamihan, ang higit na nakalalaking bahagi ng simbahan ay ang mga laiko. Pero nakikita natin na ang mga laiko sa ating panahon ay parang kulang sa pagkilala, sa pagkaunawa sa kung sino sila, sa kanilang papel na dapat gampanan sa plano ng Panginoon Diyos. Kaya sa simbahan, madalas naiisip lamang natin yung mga pare, mga madre na siyang inaasahan nating magbibigay ng sigla sa simbahan. Pero ang taon ng laiko ay nagpapaalala sa atin na tayong lahat ang simbahan. Kaya ang mga hindi pare, hindi madre, ang mga laiko na siyang higit na nakararami ay dapat na maging tunay na masigla na mga kasapi ng simbahan, bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At para dyan, para higit nilang makilala ang kanilang pagiging mga alagad ni Jesus, kinakailangang maunawaan nila, maangkin nila, at maisabuhay yung misteryo Pascual na siyang buod ng ating pagiging mga alagad ni Jesus. Isa yan sa mga reflections sa mga nagdaan na ang mga Hudyo, no, na siyang tumanggap kay Jesus nung siya'y pumasok sa lungsod ng Jerusalem at masayang nagbunyi sa kanya sa pamamagitan ng kanilang Osana. Pagdating naman ng Biyernes Santo, sila rin yung kasama doon sa mga sumigaw na ipako siya sa krus. Kaya dito ay makikita natin kung yung mga taong yun din, yung tinutukoy natin
makikita natin yung larawan nating mga tao bilang mga makasalanan. Na dahilan sa kasalanan, no, tayo ay maaring tumalikod sa Panginoong Diyos. Na maaring sa isang bahagi ng buhay natin, kinikilala natin ang Diyos na Panginoon, tinatanggap natin siya sa ating buhay, ngunit dahilan sa sinasabi nating kasalanan, maring tayo ay bumalimbing, maring tayo ay tumalikod sa Panginoong Diyos at ating isigaw yung kahulugan ng ipako siya sa krus. Sabihin, wala siyang kwenta sa aking buhay, get rid of Him. Marami tayong mga kababayan na ngayon ay naglalayag o nasa ibang mga bansa. At marami sa kanila, dahilan sa kanilang kalagayan ngayon, ay hindi na makapagsimba, hindi nila maisabuhay ng hayagan yung kanilang pananampalataya. Pero ang ating masasabi ay sila ay nananatiling mga mananampalataya. At sabi nga ni Cardinal Vidal, sila yaong mga modernong misyonero natin, mga tagapagdala ng magandang balita ng pagmamahal ng Diyos at kaligtasan sa mga lugar na kanilang kinaroroonan. Kaya alam natin na sa kabila na maaring napipigilan sila doon sa nakaugalian nilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya nang sila'y naririto, ang kanilang pananampalataya ay naroroon pa rin at kanila pa rin maisa sa buhay, bagamat sa ibang paraan. Kaya yung pagdiriwang ng Paschal Mystery, ang pagdiriwang ng pinakadakilang pangyayari sa pagliligtas sa atin ng Diyos, ay kanila pa rin magagawa, bagamat hindi na siguro doon sa mga panlabas na seremonyas na bahagi ng kanilang kinagisnan nung sila ay naririto sa ating bansa. Pero yung kanilang pagkilala na ito ay panahon ng ating paggunita sa Paschal Mystery ni Jesus, ang kanilang pagsisikap na ito ay higit na maunawaan, ang pagsisikap nila na ito ay angkinin sa kanilang buhay, yan ang diwa ng pagdiriwang na ating ginagawa at yan ang patuloy nilang magagawa sa kanilang kinaroroonan ngayon, bagamat dahilan sa iba't ibang mga dahilanan, hindi sila makapagdiwang nitong mga seremonyas na kanilang kinaugalian. Pero ang pagdiriwang sa kanilang kalooban ng dakilang pangyayaring ito ay patuloy na magaganap nila bagamat sa ibang paraan. Pero mabisa pa rin pamamaraan upang kanilang ipahayag at palalimin ang kanilang pananampalataya. Sa inyong lahat na nakatunghay ngayon sa palatuntunan ito, lalong-lalo na sa inyo mga kababayan na nasa ibang bansa, sa panahong ito na ating ipinagdiriwang ang pinakadakilang pangyayari sa pagliligtas sa atin ng Diyos, taglayin ninyo, inyong ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay at sa ibang mga taong inyong kapiling ngayon ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po si Bishop Deogracias Iñiguez, Bishop Emeritus, ibig sabihin po ay retired Bishop of the Diocese of Caloocan.